akin na ngang pinutol yung ging markot ko na cherry makopa. Kahit nga wala akong kaalam-alam sa pagtatanim, hindi ko nga kalain na kayang-kaya ko pala itong gawin. Tara na't ating alamin kung paano ba ito gawin kasi alam kong kayang-kaya mo rin. Hello mga bishi! 3 buwan na nga nakakaraan simula nung pumunta ako sa farm ni Sir Ed Magnaye sa bayan ng Bungabong, Oriental, Mindoro. Kung nga ay nagulat mga bishi dahil alam nyo ba na kahit sobrang liit lang ng inyong mga tanim, pwede na agad itong mamunga ng sobrang dami? Iyan nga ay posible kung ang inyong gagawin ay ang proseso ng marketing. Akin na ngang nagawa nito ng video pero ngayon nga ay uulitin ko para naman mapanood din ng mga bago kong taga-subaybay. Kasi panigurado natabunan na ito kaya naman uulitin ko para sa inyo. Sa proseso nga ng marketing mga bishi, ang kakailanganin lang nating mga kagamitan ay yung marketing tape, cutting knife, gano'n na din ang plastic. Wala man kayong cutting knife mga bishi, kahit ang ordinaryong kutsilyo ay pwede na basta sobrang talas. Sa lupa naman mga bishi, ang kailangan natin ay coco peat na may halong matabang lupa. Lagyan nga natin siya ng kaunting tubig pero yung tama lang. Dapat yung makabasa lang ba siya ng ating lupa. Hindi labis, hindi kulang, tama lang, ganun. Tapos halu-haluin lang natin siya ng very light. Dapat kasi walang buo-buong lupa at saka dapat kapag piniga nyo mga bishi, hindi nagatulo-tulo yung tubig. Sabi ko nga sa inyo, tama lang dapat. Kapag okay na, pumunta na tayo doon sa puno na ating imamarkot. Una nga natin gagawin mga bishi ay mag-cut tayo ng 1 to 2 inches dito sa ating sanga. Sunod naman ay kayudin natin yung cambium layer para hindi ulit siya mag-provide ng panibagong balat at makapag-focus siya sa pag-provide ng ugat. Pagkatapos nga mga bishi, balutan natin ito ng plastic at tahiin gamit ang stick. Ika-4 nga ay talian natin ang ilalim dahil isusunod natin ang paglalagay ng ating matabang lupa. Ang pang-anim at pinakanghuling proseso nga ay talian na natin ito sa itaas. Talian nga din natin siya sa gitna para mas sumiksik yung lupa doon sa ating sanga. Dapat mga bishi, sobrang higpit ng ating pagkakatali para dikit na dikit talaga yung lupa doon sa ating sanga. At ang pinakanghuli, tusok-tusukan ito nang sa ganon ay may pumasok pa rin na hangin doon sa ating lupa. Huwag nga din natin kakalimutang ilagay yung date kung kailan ba natin ito ginawa. After 21 days nga, pwede nyo na itong putulin. Depende kung sobrang dami na talaga siyang ugat. Pero dahil nga malayo-layo ang bungabong sa amin, 3 buwan bago ako nakabalik at talaga namang sobrang dami na siyang ugat mga bishi. Tingnan nyo. May tumubo pang ang sanga sa ilalim nito. O diba? Napakabongga naman. Kayang-kaya ko pala siyang gawin. Kaya naman alam kong kayang-kaya mo rin. Kaya subukan mo na ito mga bishi sa inyong mga tahanan kung mayroon kang halaman. Para nga po sa mga hindi pa nakakaalam, ito nga po ay pagmamayari ng ating bishi na si Sir Ed Magnaye. I-follow nyo nga din po siya sa kanyang Facebook account nang sa ganun kayo po din ay matututo. O eto, puputulin na nga natin yung aking king markot na cherry makopa. Kapag putol nito mga bishi, may tamang proseso din dapat na sinusunod. Dapat simulan natin ang paglagari sa bandang ilalim bago tayo maglagari sa itaas. Sa ganun, hindi maputol yung ating sanga at maganda ang pagkakagaya. Amazed naman talaga ako habang ginagawa ko ito. Kasi nga, wala naman talaga akong hilig sa pagtatanim at paghahalaman. Pero ngayon nga, ako ay naiinganyo. Kasi matututo ka talaga kapag ikaw ay tinuruan ni Sir Ed Magnaye, maiinganyo ka talaga magtanim. Ilang sandali pa nga mga bishi, putol na ang aking sanga. Mayroon na akong cherry makopa. O diba, bongga? Plantito yarn. Sa tanang buhay ko nga mga bishi, ngayon lang talaga ako nakahawak ng ganitong puno na mayroong ugat. Ang aking alam lang kasi yung maglalagay ka ng buto sa lupa tapos tutubo. Ito, nag-ugat sa sanga. O diba, bongga talaga. Dahil nga hindi ito kakasya doon sa dala kong sasakyan, binawasan ni Sir Ed yung mga sanga-sanga. Tapos alam nyo ba mga bishi, hindi lang yan basta nagbawas ng sanga, yung hindi magagandang dahon at hindi mga matataba, alam na alam niya. Kaya naman, mas lalo ako na-amaze kasi sabi ko, Sir, bakit hindi nyo po ito pinutol? Sabi niya, hindi yan pwede dahil maganda yung klase. Dagdag kaalaman na naman ito mga bishi. Dahil hindi naman talaga ako marunong sa mga pagtatanim at sa mga halaman-halaman, itinuro sa akin ni Sir Ed kung ano ba ang dapat kong gawin pagdating ko sa bahay. Inisponsoran pa nga niya ako nitong plastic na lagayan ko dahil nga wala namang paso doon sa amin. Kinapalan ko na din talaga ang mukha ko. Sabi ko, Sir, wala po bagang coco fit sa amin? Baka naman po pwedeng makahingi. Charis. Dahil nga sobrang bait ni Sir Ed, mapagbigay pa, binigyan niya ako ng coco fit. May kasama ng matabang lupa. Sobrang salamat po talaga sa inyo, Sir. Napakabait mo na, napaka mapagbigay mo pa. Sana all. Mga bishi,
Bishi, wag niyo pong kakalimutan, i-follow po natin si Sir Ed Magnaye. Nung ako nga ay pumunta dito, mababa pa yung kanyang followers, pero ngayon mga Bishi, nalampasan niya na ako. Kasi sobrang daming nag-follow sa kanya dahil mayroong nag-trending na video. At talaga namang very informative yung kanyang mga ina-upload. Kaya naman, i-follow niyo siya mga Bishi ha. Ed Magnaye nga ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga content nga ay tungkol sa paghahalaman. Hindi na nga kami masyadong nagtagal kasi nga ito pa itatanim ko doon sa aming bakuran. Shoutout nga po pala kay Tito Ray Torres, ganoon na din po kay Mika Vilo. Sinamahan kasi ako ni Ining papunta doon kina Sir Ed, tapos tinulungan ako ni Tito Ray na ipasok itong halaman sa sasakyan. Pagdating nga namin mga Bishi, ito agad ay aming itinanim. Ako nga ay tinulungan ng aking bayaw na si Kuya Jason. Kung mapapansin nyo nga mga Bishi, mamasa-masa yung ating ugat kasi nga binasa ko ito ng tubig para hindi siya mag-dry. Tinanggalan ko na nga din siya nung balot na plastic at bago nga namin itong itinanim mga Bishi, nilagyan muna namin ng tubig. Ganun na din ang sikretong sangkap. Sabi daw kasi ng mga ma-show up, para daw maging matamis ang bunga ng iyong tanim, lagyan daw ng asukal. Ay masunurin ang inyong Bishi, gingbutangan namin ng asukal na puti para siguradong matamis. Charis. Hindi ko alam kung epektibo ba ito, pero para na lang din sa ano, edi sige na lang eh. Nung matapos na nga namin siyang lagyan ng sikretong sangkap, charis, tinglagyan na namin ng lupa, ging tabunan na ba? Huwag kayong mag-alala mga Bishi dahil kahit yan ay mabuhangin, mataba ang lupa dyan dahil dyan kami dati nagasiga ng aming mga basura. Kaya naman, meron niyang halong mga abu-abu ba, ganun. O diba, napakadali lang ng proseso, kaya naman gawin mo na ito. Kung nagustuhan mo nga ang aking video, paki-follow naman ako, ganun na din, i-share at i-like mo na din itong ating video. O paano ba mga Bishi, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!